Naglakad ako sa terrace habang nakatingin sa labas ng gate. 7:00 na ng gabi, wala pa rin si Alvin pero tumawag naman siya kanina at sinabi na gagabihin. Kumukulog at kumikidlat ang kalangitan. Nagbabanta ang malakas na ulan. Nakikita ko pa nga sa labas na nanabebe na nagkukumahog, isilong ang mga sampay. Katuwang ang apo niya. Napapitlag ako nang tumunog ang cellphone kong hawak. Kumabog ang dibdib ko na makitang tumatawag si Alvin. Excited na sinwipe ko ang green button at itinapat sa tenga. Hello Alvin? Nasaan ka na? Papaalis pa lang ako ng site baby. Pauwi na ako. Naririnig ko sa kabilang linya ang ilang mga boses at ingay ng mga makina ng truck. Okay, hihintayin kita. Mukhang uulan, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Paalala ko. Sure baby, para sa'yo. Natatawang sabi niya sa kabilang linya. Napakagatlabi ako. Corny ang banat niya pero kinikilig ako. Oh, bakit biglang natahimik ang wife ko? Kinikilig ka no? Ngumuso ako. Hindi ang corny kaya. Tumawa siya sa kabilang linya. Ang sarap pakinggan ng tawa niya. Buong buo at lalaki-lalaki. Corny pala ha? Manda ka sa akin mamaya. Kumagatlabi ako at bumangon ng pananabik sa dibdib ko na may kasama ding init. Sa ilang gabing magkatabi na kami sa kama ay wala pang nangyayari sa amin, maliban sa halik at yakap. Kontento lang kami sa ganoon pero alam kong darating din ang gabi na may mangyayari sa amin, lalo na't parehas kaming sabik sa isa't isa. Sige na, ibababa ko na. Basta diretso uwi Yes mom, love you. Love you too. Nangingitig binaba ko na ang cellphone. Hihintayin ko na lang dito sa terrace si Alvin. Nalungon ko si Milo na humahalipuy-puy sa binti ko na tila naglalambing. Umupo ako sa kahoy na upuan at sumunod naman sa akin si Milo. Itinaas niya ang paa at nangangalabit. Labas ang dila niya at kumakawag pa ang buntot. Hinimas-himas ko ang ulo niya at katawan. Ikaw ha? Nakikinig ka sa usapan. May pagkamarites ka din. Natawa ko nang kumahol siya na parang naiintindihan ako. Anak, wala pa ba sa Alvin? Nilungon ko si tatay na kalalabas lang ng bahay. Wala po ho tay pero tinawagan ko na po. Pauwi na daw po siya. Ganun ba? Kababalita lang kasi na may paparating na malakas na ulan dito sa area natin. Baka abutan siya sa daan. Ayan na nga at malakas na ang kulog at hangin. Sinabihan ko na po siya tay na mag-iingat. Tumayo si tatay. O siya, isisilong ko muna sa kulungan ng aking mga manok at baka ginawin mamayang gabi. Halika Milo, samahan mo ako. Samahan na kita, tay. Presenta ko at tumayo. Wag na, dito ka na lang at hintayin mo ang asawa mo. Si Milo na lang ang isasama ko. Ngumuso ako. Sa tatay, mas mahal na si Milo kaysa sa akin. Kunwaring himoto ko. Bakit? Marunong ka bang tumahol? Lalong nanghaba ang uso ko. Idagdag pa na panay tahol si Milo na parang inaasar pa ako. Tumawa naman si tatay. Biro lang anak. O halika na Milo, samahan mo na ako bago pa magsalos ang ate mo at mag-aral tumahol. Tay! Ang lakas talaga mag-asar ng tatay ko Tumawa lang na malakas si tatay at lumiko na sa gilid ng bahay kung nasaan ang mga manok niyang nakatali. Nakasunod naman sa kanya si Milo. Maya-maya pa nga ay bumuhos na malakas na ulan. Naabutan ng Chuck si Alvin sa daan. Nag-aalala naman ako. Nani ka iha, pumasok ka muna at baka mabasa ka dyan. Tawag sa akin na Tita Linda na nang sumilip siya sa pintuan. Ayos lang po ako dito tita, hindi naman po ako naaanggihan ng ulan. Sabi ko at humalukip-kip. Medyo giniginaw na ako. Malakas ang bagsak ng ulan at malamig din ang ihip ng hangin. Hayaan mo na siya mahal. Namimiss lang niya ng asawa niya. Dito ka na lang sa tabi ko at giniginaw ako. Dinig kong sabi ni tatay na nasa sala. Paano kung hindi giginawin 2 electric fan ang nakatutok sa'yo at nakatodo pa? Bira ni Tita Linda na ikinatawa ko. Sige na mahal. Lambing pa ni tatay. Ay naku, lapitan ko muna ang tatay mo at nagpapabebe na naman. Sige po tita, dito muna ako. Ilang minuto pa ako naghihintay sa terrace. Patingin-tingin ako sa oras ng cellphone ko. 30 minutes na simula ng tawagan ko sa Alvin kanina. Hindi kaya na-stranded siya dahil sa lakas ng ulan? Pero kung na-stranded siya, tatawag naman siya. Akbang muli kong idadial ang numero ni Alvin nang may makita kong ilaw ng sakyan. Pumilis ang tibok ng puso ko.
Inantay ko lumapit ang sakyan. Napangiti ako nang makumpirmang sakyan na iyon ni Alvin. Kinuha ko ang payong at tinungo ang maliit na gate at binuksan. Baka wala siyang dalang payong, mabasa pa siya. Lumabas ako ng gate at lumapit sa pinto ng driver's seat. Pagkahinto ng sakyan, bumukas ang pintuan at agad kong itinaas ang hawak na malaking payong. Kunot noon naman bumaba sa Alvin. Agad ko naman siyang pinayungan pero napansin kong medyo basa siya. Mukhang naulanan siya. Bakit lumabas ka pa? Baka mabasa ka. Anya na nakaguhit sa mukha ang pag-aalala. Kanina pa kita iniintay sa terrace eh. Ngumiti na siya, tinapit ako sa bewang sabay dampi ng halik sa noo ko. I'm sorry baby, medyo natagalan ako sa pag-uwi. Naganap lang ako ng ibang madaraanan dahil baha ang ilang kalsada. Kaya pala natagalan siya sa pag-uwi. Ayos lang, ang importante nakauwi ka na. Nanginig ako sa ginaw nang umihip ang malakas na hangin. Napansin naman iyon ni Alvin at agad akong inakbayan. Pumasok na tayo sa loob at giniginaw ka na. Baka naman kasi sa terrace mo pa ako inintay. Inakay na niya ako papasok sa gate. Sa gusto ko eh. Tumawa siya. Sabi ko na nga, miss mo ko eh. Oo na, miss na kita. I miss you more baby. Muli niya akong dinampian ng halik sa sentido. Pagpasok namin sa bahay ay nagmano siya kay tatay at tita Linda. Si Milo ay tuwang-tuwa na sinalubong din siya. Dumiretso na kami ng kusina dahil nagugutom na daw siya. Sinabayan ko na din siya dahil hindi pa rin ako kumakain dahil hinihintay ko siya. Seryoso ako sa pag-blower ng basang buhok ni Alvin habang nasa pagitan ako ng nakabuka niyang mga hita at siya naman ay nakahawak sa bewang ko. Bagong shower siya, talatang enjoy na enjoy sa pag-blower ko sa buhok niya dahil nakapikit pa siya at nangingiti. Gamit niyang shampoo ko pati na ang body wash kaya magkaamoy na kami. Ewan ko, bakit yun ang ginamit niya? May sarili naman siyang sabon at shampoo. Oh, ayan, tuyo na. Pinatay ko na ang blower. Tapos na? Dumilat siya at tumingin sa akin. Yup. Sinuklay ko ng kamay ang may kahabaan niyang buhok. Ang bilis naman. Gusto ko pa eh. Anya at inusli ang nguso. Natawa naman ako dahil ginagaya niya ang pagnguso ko. Hinaplos ko mukha niya. Masarap sa palad ang magaspang niyang balbas. Bukas naman. Okay. Kinabig niya ako at pinaupo sa hita niya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sumubsob sa leeg ko sabay singhot. Himakap din ako sa batok niya at sinuklay-suklay ko ng kamay ang kanyang buhok. You smell so good, baby. Ikaw din? Magkaamoy na tayo. Ginamit mo ang shampoo at body wash ko. Bahagya siyang tumawa at muling sininghot-singhot ang leeg ko. Ang kamay niya humahaplos at pumipisil sa likod at balakang ko. Napakagat labi naman ako. May sumisibol ng init sa katawan ko. Idagdag pa na sobrang lamig ngayong gabi dahil sa malakas na ulan sa labas. Nagangat ng mukha si Alvin. Mapupungay ang mga mata niyang gumagala sa aking mukha. Huminto ang kanyang mata sa aking labi. Hindi na ako nakatiis at ako na mismo ang sumiil ng halik sa kanyang labi. Gumanti din siya ng mas mariing halik. Wala nang puknat ang halika namin. Kahit kinakapos na kami ng hininga, ipinaparamdam namin sa isa't isa ang pananabik namin. 5 taon kaming kapwa-uhaw sa halik ng isa't isa. Napasinghap ako nang tumayo siya, buhat-buhat ako. Lumapit siya sa kama at inihiga ako doon sabay dagan sa akin. Hindi pa rin naghihiwalay ang mga labi namin kahit isa-isa na niyang nahuhubad ang aming mga saplot sa katawan. Welcome back, Ma'am Danica. Sobra ka naming na-miss. Tuwang-tuwang sabi ni Ate Ophelia na naiiyak pa habang hawak ang kamay ko. Kala namin hindi ka na talaga babalik dahil halos wala na kaming balita sa iyo. Ang huling balita lang namin nasa Manila ka na at nag-aaral. Nahiya naman kami magtanong kay Sir Alvin. Ani Ate Elena na sumisinghot na. Sobra ko rin ho kayong na-miss. Pasensya na ko ngayon lang ako nagpakita sa inyo ulit. Naiiyak ding sabi ko at niyakap silang dalawa. Medyo malaki na rin ang pinagbago nila. Parehas silang nagkalaman. Lalo kang gumanda, Ma'am Danica. Lalo ka rin kuminis. Para kang artista. Oo nga. Lalo tuloy nakakatakot tumikid sa'yo dahil baka madumihan ka. Natawa na lang ako sa mga sinasabi nilang dalawa.
Wala pa rin silang pinagbago. Kumusta na kayong dalawa mga ate? Ito, parehas na kami may asawa at may mga anak na. Sagot ni Ate Ophelia. Talaga? Namilog ang mga mata ko. Nauna ako nag-asawa ng 1 taon kay Ophelia. May isa na rin akong anak, lalaki at 3 years old na. Saad ni Ate Elena. Ako naman 2 ng anak ko, isang lalaki at babae. 3 years old na rin ang lalaki ko at magtuto naman ang babae. Ani Ate Ophelia. Wow, congratulations sa inyong dalawa mga ate. Masaya ako para sa inyo. Ang dami na nga nangyari sa nakalipas na taon. Nanghihinayang lang ako dahil wala ako dito at hindi ko yun nasaksihan. Oo nga, kung hindi ka rin siguro umalis, sigurado may anak na rin kayo ni Sir Napatigil sa pagsasalita sa Ate Elena nang sikuhin siya ni Ate Ophelia at pandilata ng mata. Napakagatlabi naman sa Ate Elena. Naintindihan ko ibig sabihin ng ikinikilos nila. Nag-aalala sila na ma-offend ako. Ngumiti ako sa kanila. Ayos lang mga ate, nakarecover na ako. Tama naman kayo, kung hindi ako umalis, may anak na sana kami ni Alvin. Ngumiti silang dalawa. Masaya ako na nakarecover ka na, Ma'am Danica. Alam namin hindi biro ang pinagdaanan mo noon lalo pa at napakabata mo. Saad ni Ate Elena. Salamat mga ate at pasensya na kung pinag-alala ko kayo ng sobra. Sus, wala yun. Para ka na namin kapatid ni Elena. Pero dito ka na ba ulit titira? Bagi ako natigilan sa tanong ni Ate Elena. Hindi pa namin napag-uusapan ni Alvin ang tungkol sa bagay na iyon. Parang kontento na kami sa bahay ni tatay kahit maliit lang ang kwarto ko doon. Pero kung yayayain ulit ako ni Alvin na tumira dito ay papayag ako. Wala na ang bigat na nararamdaman ko noon sa bahay na ito. Isang alaala na lang ang masakit na bagay na iyon. Hindi pa siguro sa ngayon mga ate dahil nakabakasyon lang ako ngayon ng 1 buwan. Babalik pa ako ng Manila dahil nandoon ang trabaho ko. Naiintindihan namin, Ma'am Danica. Basta, dadalasan mo ang pagpunta dito ha? Oo naman. Ophelia, Elena, yung mga nilaban nyo sa likod. Yung tubig, umaapaw na. Singit ni Manang Salve. Ay oo nga pala, yung mga labahin namin. Maiwan ka na muna namin ni Elena, Ma'am Danica. Tatapusin lang namin yun. Si Manang na bahala sa'yo. Umalis na ang dalawa at tumungo sa laundry area. Naiwan na lang kami ni Manang Salve. Sa Alvin ay nasa library office pa at hindi pa lumalabas. Masaya ako na makita ka ulit, Danica. Nakangiting untag sa akin ni Manang Salve. Mabait ang bukas ng kanyang muka. Hindi gaya noong una kaming nagkakilala. Ako rin po, Manang. Masaya ako na makita ulit kayo. Nakangiti ring sabi ko. Salamat, Iya. Gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa'yo sa mga hindi ko magandang ipinakita sa'yo noon. Pasensya ka na sa akin. Nabulagan lang talaga ako noon kay Rowena. Hinawakan ko ang kamay ni Manang Salve. Wala na po sa akin iyon, Manang. Naintindihan ko naman po kayo noon. Pasensya na rin. Huli ko nang nakita kung bakit ikaw ang gusto ni Alvin. Mahal na mahal ka niya. Nung umalis ka dito sa bahay, lagi siyang wala sa sarili. Sobra kaming nag-alala sa kanya. Sinisisi ko rin noon ang sarili ko dahil naging pabaya ako. Kung nalaman ko lang sana na buntis ka noon, edi sana ay nagabayan kita. Pasensya na talaga, Iya. Naiiyak na sabi ni Manang Salve. Niyakap ko siya at hinaplos ang kanyang likod. Dati ay punong-puno ako ng sama ng loob at kung sino-sino ang sinisisi ko. Ngayon ay wala na akong sama ng loob sa kahit na sino. Magaan na ang loob ko at tanggap ko na nangyari noon, ang pagkawala ng baby ko. Dahil hindi pa lumalabas sa library office sa Alvin, ay sumama muna ako kay Manang Salve sa kusina para makipagkwentuhan. Siguradong mahaba-haba ang kwentuhan namin dahil 5 taon kaming hindi nagkita. Napaawang ang labi ko nang dalhin ako ni Alvin sa garden house na halatang bagong renovate. Mas lumaki ito. Mas maraming halaman na iba-iba ang uri at may altar pa sa gitna. Rebulto iyon ni Virgin Mary at sa harap nito ay isang mini fountain na may rebulto din ng batang babaeng anghel na mahaba ang buhok. Lumapit ako doon at hinaplos sa mukha ng rebulto ng batang babaeng anghel. Napangiti ako. Uminit ang dibdib ko. Nagustuhan mo ba? Tumingin ako kay Alvin at nakangiting tumango. Kailan mo pa pinarenovate ang garden? 4 years ago. I'm glad you like it, baby. Para sa'yo talaga ito. Talaga? Inakbayan niya ako at umarap kami sa rebulto ng batang babae.
And this is our little angel. Hinaplos din niya ang mukha ng rebulto ng batang babae. Tumingin din ako sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Our little angel? Yes. Bulong niya at dinampian ako ng halik sa sentido. Kinagat ko ang labi kasabay ng panunubig ng aking mga mata. Yumakap ako sa kanya at isinandig ang mukha sa kanyang dibdib. Niyakap din niya ako ng mahigpit. Suminghot ako at tumingala sa kanya. Paano mo nalaman na babae siya? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Napanaginipan ko siya. Ilang beses ko siyang napanaginipan sa tuwing nakakatulog akong lasing. Tumatakbo siya dito sa garden at may hinahabol na paru-paro. Tinatawag niya akong papa. Bumuhos ang luha ko sa sinabi niya. Parehas kami ng panaginip noon. Hinaplos niya ang mukha ko at pinahalis ang luha. Why are you crying? Dahil pareho tayo ng panaginip, Alvin. Ilang beses ko din siyang napapanaginipan noon. Nagigising na lang akong umiiyak. Humihikbing sabi ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at dinampi-dampian ng halik ang aking buhok. Isa lang ang ibig sabihin noon. Gusto ni baby na lagi tayo magkasama. Ayaw niya magkahiwalay ang papa at mama niya. Tumangutang ako at pinahid ng kamay ang luha. May bigat sa dibdib na pinag-uusapan namin ng unang anak namin na hindi pinalad na isilang. Pero magaan din sa loob dahil tanggap na namin ang buo ang nangyari. Heto nga't parehas namin siyang inaalala. Kahit hindi siya isinilang sa mundong ito, hindi namin siya makakalimutan ng kanyang ama at mananatili siya sa aming puso. Saka gusto rin ni baby na magkaroon na ng kapatid. Kunot noong tumingala ako sa kanya. Sinabi niya yun? Ngumisi siya. Oo, ibinulong niya sa akin. Sabi niya, Papa, gusto ko ng maraming kapatid, mga 100. Mumuso ako at kinurot siya sa tagiliran. Malakas naman siyang tumawa. Si baby ang may gusto o ikaw? Parehas kami. Di ko yata kayang 100. Pwedeng kalahating 2 na lang? Natawa siya at pinisil ang baba ko. No pressure, baby. Kung ilan lang ang kaya mo. Sumeryoso ang kanyang muka. But promise me, sabihin mo agad sa akin na kapag buntis ka na. Kahit ano pang ginagawa ko, kahit nasaan ako, gusto ko ako ang unang makakaalam. Wala nang secret, okay? Ngumiti ako at tumango. Promise, hindi na mauulit ang dati. Hinawakan niya ang mukha ko at dinampian ako ng mariing halik sa labi. Akmang tutugon ako nang bigla siyang kumala sa halik at yakap. May dinukod siya sa bulusan ng pantalon, sabay tukod sa lupa ng isang tuhod. Itinaas niya ang hawak niyang maliit na black velvet box. Nahigit ko naman ang hininga nang makita ang singsing na may kumikinang na bato sa gitna. Let's get married again, baby. Natawa ko sa kabila ng kilig na nararamdaman ko. Diba dapat, will you marry me? Pagtatama ko, ngumisi siya. Baka tumanggi ka pa eh. Hindi no? Patay na patay ako sa'yo, diba? Kaya hindi ako tatanggi. Nilakad ko ang kamay sa harapan niya at ipinaghiwalay ang mga daliri. Yes, let's get married again. Natatawang kinuha niya ang singsing sa box at isinuot sa daliri ko. Kasyang-kasya yun sa aking daliri. At hinawakan niya ang kamay ko at hinalik-halikan. Tumayo siya at ikinulong ang mukha ko sa kanyang dalawang palad at siniila ko ng mariing halik. I love you, baby. I love you too, Alvin. Sarap na Virgin Mary at sa rebulto ng aming munting anghel, ay nangako kami ni Alvin ng wagas na pagmamahal sa isa't isa. Talagang hindi ka na papipigil ah. Nag-resign ka na talaga. Iiwan mo na ako dito. Malungkot na sabi ni Eric. Break time namin ngayon at nag-aayos na ako ng mga gamit ko. Bukas ay hindi na ako papasok at uuwi na sa probinsya mamaya. On the way na si Alvin, lula ng chopper para sunduin ako. Medyo natagalan pa nga ang pag-aproba sa resignation ko dahil kulang kami sa tao. Pinag-iisipan ko na rin magtrabaho sa kumpanya ni Alvin. Malungkot din ako na aalis na sa kumpanya. Kasundo ko ang lahat ng mga kasamahan ko at para ko na din silang pamilya, lalo na si Eric. Nagkabalikan lang kayo ni Papi Alvin, iiwan mo na ako. Himutok pa ni Eric. Magkikita pa naman tayo, Bax. Anytime naman pwede kang pumunta sa amin.
Tinapik-tapik ko ang balikat niya. Alam ko na. Kung doon na lang din kaya ako sa kumpanya ni Papi Alvin mag-work. Oo nga, maganda yun. Nasa malayo ako. Hindi na ako mahihirapang magkunwari. Namimilog ang mga matang sabi ni Eric. Pumuntong hininga ako at hinarap ang kaibigan. Pax, ang mas mabuti pa, umamin ka na sa daddy mo para hindi ka na nahihirapang magkunwari. Ngumuso siya. Ayoko nga. Syukot ako kay Pudra. Baka bigla niya akong barilin at itakwil kapag nalaman niyang Becky ako. Grabe ka naman sa babarilin. Hindi naman siguro pero itakwil, oo. Sumimangot siya. Natawa naman ako at tinapik siya sa braso. Siguradong magugulat ang daddy mo kapag nalaman niyang Becky ka. Kung ano man ang hindi magandang sabihin niya sa iyo, bugso lang iyon ang damdamin niya pero sa bandang huli anak ka pa rin niya. Hindi ka pa rin niya matitiis. At saka mabuti na rin yung sa iyo niya malaman kaysa sa iba pang tao. Mumuntong hininga siya at bagsak ang balikat na umupo sa swivel chair ko. Sige na nga, susundin ko yung sinabi mo pero mag-iipon muna ako ng lakas ng loob. Mabuti naman pero bilisan mo ang pag-iipon ng lakas ng loob. Baka abutin ka na naman ng taon. Oo na, huwag mo ko i-pressure. Ngumuso sa Eric na parang bata. Pero seriously, Bax, mamimiss kita. Oo, mamimiss din kita, bading. Pero kung gusto mo talaga mag-work sa kumpanya ni Alvin, pwede naman kitang i-backer. Sabi mo yan, ha? Oo, basta umamin ka muna sa daddy mo. Nagyakapan kaming dalawa ni Eric. Parehas pa kaming naiyak na akala mo hindi na kami magkikita. Basta sa kasal niyo ni Papi Alvin, huwag mong kalimutan na padalhan ako ng invitation letter, ha? Syempre naman. Saka kahit hindi kita padalhan, pumunta ka pa rin. Talagang pupunta ako at sisigaw ng itigil ang kasal. Akin si Papi Alvin at mga agawang babaeng yan. Kaga? Pabirong sinabunutan ko siya at muli kaming nagyakapan. Sa susunod na linggo ay asikasuhin na namin ni Alvin ang paghahanda sa kasal namin. Ang totoo niyan, hindi ko inaasahan na yayayain niya ako ng kasal dahil kasal na kami. Pero wala pa rin pagsiglan ang tuwa ko dahil ikakasal kami sa simbahan. Excited na ako maglakad sa aisle habang suot ang trahe de boda at naghihintay sa Alvin sa harap ng altar. Wala ka na bang nakalimutan? Tanong ni Alvin na bitbit na ang dalawang malaki maleta kong pink at sukbit pa niya sa balikat ang isang duffel bag ko. Ako naman ay body bag lang ang sukbit sa katawan at isang paper bag. Nilibot ko ang paningin sa buong kwarto ko. Halos wala na itong laman maliban sa kama at nightstand. Naging malaking parte ng buhay ko ang kwartong ito. Malaki din ang pasalamat ko kay Tita Alma na siyang naging pangalawang ina ko. Siguradong mamimiss ko ang kwartong ito. Lumingon ako kay Alvin na kanina pa dumating para sunduin ako. Nakangiti siya sa akin at bahagyang inusli ang siko. Umawak naman ako doon at lumabas na kami ng kwarto. Parang wala lang sa kanya ang mga bitbit niya. Pupunta na lang ako sa probinsya niyo sa kasal niyo. Ani Tita Alma. Opo tita, basta po huwag po kayo mawawala. Wika ko naman. Oo naman, ako pa ba? Ngumiti sa Tita Alma at niyakap ako. Masaya ako para sa'yo, Danica. Yun lang ang tanging hangad ko sa'yo, ang maging masaya ka. Salamat po, tita. Hindi ko po makakalimutan ang mga bilin niyo sa akin. Tumango sa Tita Alma at bumaling kay Alvin. Ikaw na bahala sa pamangkin ko, Alvin. Huwag ko kayo mag-alala, tita. Aalagahan ko ang pamangkin niyo. Siya ang buhay ko. Inakbayan ako ni Alvin at dinampian ng halik sa sentido. Ngumiti naman ako at isinandig ang ulo sa kanyang dibdib. Naniniwala ako sa iyo, iho. Ilang beses mo nang pinatunayan ang sarili mo. O siya, lumakad na kayo dahil mahaba-haba pa ang biyahe niyo. Opo, tita. Salamat po. Mauna na ho kami. Mag-iingat kayong dalawa sa biyahe. Hinatid pa kami ni Tita Alma sa labas. Isa-isa namang inilagay ni Alvin ang mga gamit ko sa sasakyan. Enjoy naman kami ni Alvin sa biyahe namin. Nasa labas na kami ng Manila. Katamtaman lang ang patakbo niya sa sasakyan. Hindi naman kami nagmamadali na makauwi. Enjoy kami sa kwentuhan namin na mas marami pa ang lambingan. Mukhang umaambon na. Sambit niya at sinilip ang kalangitan sa bintana. May maliit na rin patak sa windshield. Ibinaba ko naman ang salamin ng bintana. Naramdaman ko ang malamig na ihip ng hangin na may kasama pang tubig. Agad ko itinaas ang salamin ng bintana. Oo nga, umaambon at mukhang papunta na rin sa malakas na ulan. Sambit ko.
Di bale, hanap na lang tayo ng malapit na inn o motel. Doon na lang muna tayo magpalipas ng gabi. Meron akong alam pero malayo-layo pa. Okay, subukan natin makarating doon habang hindi pa lumalakas ang ulan. Pero maya-maya lang ay bumuhos ng malakas na ulan na may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Bahagya namang nagmenor sa pagmamaneho sa Alvin at lumalabo na rin ang paligid. Mangilang-ilang sasakyan na lang din ang nakakasabayan namin at ang ilan pa nga ay humihinto muna sa tabi ng kalsada. Sinilip ko ang oras sa suot kong relo. Alauna na ng madaling araw. Mahaba pa ang biyahe namin. Puro puno at damuhan ang nasa paligid namin. Medyo delikado na kapag nagpatuloy kami. Halos wala nang makita sa labas at ang kalsada ay palusong pa. Kaya napagdesisyon na naming huminto muna. Nakakita naman kami ng bakanteng lote. Ipinasok doon ni Alvin ang sasakyan. Dito muna tayo magpalipas ng ulan, baby. Anya at pinatay ang makina. Tumango naman ako at sumilip sa labas ng bintana. Puro nagtataasang talahib ang nasa paligid. May kalawakan ng bakanteng lote at mukhang tinatambakan ito ng lupa. Humalukip-kip ako at hinimasimas ang braso. Nakaramdam na ako ng ginawa at napansin iyon ni Alvin. Hininain niya ang aircon. Nilalamig ka pa rin? Malambing na tanong niya. Medyo. Ngumisi siya at ibinuka ang mga bisig. Nakangusong inilapit ko ang katawan sa kanya. Niyakap naman niya ako at dinampi-dampian ang halik sa buhok. Pinaulan na ng halik. May kasama pa yung panggigigil. Nilalamig ka pa ba? Hinimas-himas niya mga braso ko. Hindi na. Nakangiting sabi ko. Mainit ang mga bisig niya. Masarap humimlay doon, magdamag. Sayang, may iba pa naman akong paraan na pampainit. Kumunot ang noo ko. Ano naman yun? Ngumisi siya at bumulong sa tenga ko. Naginit ang pisngi ko pero unti-unti akong napangiti. Pili ang ngiti kasabay din ang pag-iinit ng aking katawan. May kislap din ang kapilyuhan ng mga mata ni Alvin na mapupungay na ang tingin sa akin. Yumuko siya at siniil ang labi ko ng mapusok na halik na akin namang tinugon. Mas naging mapusok pa ang halikan namin ni Alvin. Nakadagdag pa sa init na nararamdaman namin ang malakas na ulan sa labas at ang ginaw ay unti-unti nang natatalo ng init na nararamdaman ko. Mataman kong pinagmamasdan si Manang Salve habang tinitikman ang luto kong bulalo. Namilog ang kanyang mga mata at tumango-tango. Masarap itong bulalo mo, Iha. Tama-tama lang ang timpla. Aba, mukhang tatalunin mo na ako sa pagluluto Sambit ni Manang Salve. Natawa naman ako. Siyempre, kayo pa rin ang the legend sa pagluluto dito sa kusina, Manang. Masarap na nga magluto yung si Ma'am Danica. Talo na kami ni Alana. Pagluluto yata ang kinuha niyang course sa Manila Ani Ate Ophelia na humihigop din ng sabaw ng bulalo. Si Ate Elena naman ay walang komento at focus lang sa paghigop ng sabaw niya. Si Tita Alma ho kasi may maliit na restaurant sa Manila at siyang cook doon. Kapag wala akong pasok, tumatambay ako sa kusina niya hanggang sa natuto na ako. Pagmamalaki ko. Yun naman pala. Siguradong magugustuhan nito ni Alvin. Ani Manang Salve. Kahit ano namang iluto ni Ma'am Danica, kahit sunog na itlog at hotdog pa iyan, kakainin pa rin yan, na sir. Wika ni Ate Elena. Nagtawa na naman kami. Naalala ko noong ipinagluluto ko si Alvin, kahit ano pa ang lasa o itsura ng pagkain niluto ko ay kinakain pa rin niya at wala siyang reklamo. Ay, yung niluluto ko palang buttered shrimp garlic. Nagtawa na naman kami. Naalala ko nung ipinagluluto ko sa Alvin, kahit ano pa ang lasa o itsura ng pagkain niluto ko ay kinakain pa rin niya at wala siyang reklamo. Ay, yung niluluto ko palang buttered shrimp garlic. Bulalas ni Manang Salve at hinarap na ang kalan. Nakaprepare na ang nilinis niyang mga hipon at tinadtad na bawang. Gusto ko yan, Manang. Sambit ko. Napalunok pa ako dahil bigla ako nag-crave sa buttered shrimp garlic. Huwag kang mag-alala. Marami-rami ito. Ani Manang Salve na inilagay na ang buong butter sa kawali. Pinatay ko na ang apoy ng bulalo. Sila Ate Ophelia at Ate Elena naman ay naglalabas na ng mga plato. Sabay-sabay na kaming kumain lahat sa komedor. Mas masaya kasi kapag marami kaming kumakain at isang pamilya na rin kami dito.
Tuwang-tuwa ako dahil sarap na sarap si Alvin sa niluto kong bulalo. Wala na yung halong bola dahil kahit sila manang ay sarap na sarap din. Sa gitna ng hapunan namin ay dumating si Lolo Fernan. Inaya na rin namin siyang kumain. Lalong naging maingay at masaya ang hapagkainan. Masarap ang bulalo. Sabaw pa lang malinamnam na. Komento ni Lolo Fernan na sunod-sunod ang higop ng sabaw. Sa Danica ho ang nagluto niyan, Lo. Sambit ni Alvin na may pagmamalaki sa boses. Tumingin sa akin sa Lolo Fernan. Talaga? Ikaw ang nagluto nito, Iha? Nakangiting tumango ako. Opo, Lolo Fernan. Aba, masarap ka pala magluto. Pasado pa sa pasado para sa akin itong bulalo mo. Mukhang uulit ako dito. Natatawang sabi niya at humigop muli ng sabaw. Wala pong problema, Lolo Fernan. Anytime pwede po kayong umulit. Pwede ko kayo ipagluto nitong bulalo. Salamat, Iha. Kung ganoon, paborito ko kasi ang bulalo. Tsak, mapaparami ako ng kanin nito. Lo, paalala lang, pinagsabihan na kayo ng doktor nyo na bawal na ang maraming kanin. Paalala ni Alvin. Ayos lang yan, may gamot naman. Nagtawanan na lang kami sa sinabi ni Lolo Fernan, lalo na nang magsandok siya ng maraming kanin sa plato. Ay, kapag matatanda talaga, mahirap awatin. Parang sa tatay. Pero mabuti na lang at takot siya kay Tita Linda. Baby, kumain ka ng kumain. Parang pumapayat ka. Untag sa akin ni Alvin at nilagyan ng dagdag kanin ang plato ko. Napanguso naman ako. Pumapayat ka dyan, hindi kaya? Tinawanan lang niya ako. Basta kumain ka ng marami. Heto, ang buttered shrimp garlic, Iha. Nagkikrave ka dyan, di ba? Inilapit sa akin ni Manang Salve ang bandehado ng hipon na malalaki. Natakam naman ako at kumuha ng isang hipon. Binalatan ko yun at isinausaw sa sarsa nito na may bawang sabay subo. Masarap ang hipon sa unang nguya ko pero parang nag-iiba ang lasa katagalan at parang bigla hindi ko nagugustuhan ang amoy ng bawang. Tinutob ko ang bibig na umalsa ang sikmura ko. Baby, are you okay? Tanong ni Alvin. Napatingin naman sa akin ng mga kasama namin sa mesa. Akmang sasagot naman ako pero umaho na sa aking bibig ang laman ng aking sikmura. Naglikha ng ingay ang pagkaskas ng upuan sa marmol na sahig nang tumayo ako. Tumakbo ako papasok sa kusina. Pagdating sa lababo ay doon ako dumuwal. Isinuka ko ang kinain kong hipon pati na ang mga nauna ko pang kinain. Baby, what happened? Bakit ka nagsusuka? Tanong ni Alvin nang makalapit sa akin. Nasa tono ng boses niya ang pag-aalala. Hinagod-hagod pa niya ang aking likod. Hindi naman ako makasagot dahil talagang bumabaliktad ang sikmura ko. Ano kaya nangyayari at nagsusuka sa Danica? Maayos naman ang pagkakaluto ko sa hipon. Ani Manang Salve na nasa tabi ko na rin at may pag-aalalang nakaguhit din sa muka. Sunundan nila akong lahat dito sa kusina at lahat sila ay mga nag-aalala. Baka hindi siya natunawan, hindi kaya? Wika naman ni Lolo Fernan. Nang medyo humupa na ang sikmura ko ay nagmumuga ko at dinampot ang maligamgam na tubig sa baso na inilapag ni Manang Salve sa tabi ko. Ininom ko iyon ng dahan-dahan. Naginhawaan naman kahit papaano ang aking sikmura. Si Alvin ay panay pa rin ang haplos sa akin likod at buhok. Bakas pa rin ang pag-aalala sa akin niyang muka. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Alvin. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Umarap ako kina Manang Salve na naghihintay ng sagot ko. Ayos na ako. Sigurado ka, Iha? Bakit ba bigla kang nasuka? Nag-aalalang tanong ni Manang Salve. Parang nangasim lang po sa mura ko at saka bigla po ako nasuka sa amoy ng bawang. Sabi ko. Nasuka ka sa amoy ng bawang? Namimilog ang matang tanong ni Manang Salve. Tumango naman ako. Nagtingin na naman silang tatlo nila Ate Ofelia at Ate Elena. Umaling naman ako kay Alvin nang halikan niya ako sa buhok. Pinakaba mo ko, baby. Anas niya. Natawa na lang ako at tumingin kay Lolo Fernana. Nakangiti na sa akin. Pasensya na po kung naistorbo ko ang hapunan niyo, Lolo. Ayos lang, Iha. Ang importante ay ayos ka lang. Bumalik na kami sa komedor at itinuloy na ang pagkain. Pero ako ay mainit na sabaw na lang ang hinigop. Mataman ako nakatingin sa sarili ko sa salamin habang mabagal na nagsusuklay. Laman ng isip ko ang pagsusuka ko kanina. Ganun na nangyari sa akin 5 years ago nang malaman kong buntis ako.
Malakas ang kutob kong buntis ako lalo pa at magdadalawang buwan na akong hindi pa nagkakaroon. Active na active pa kami sa sex ni Alvin dahil nga gusto na namin magka-baby. Pumilis ang tibok ng puso ko at tumingin kay Alvin sa salamin. Nakaupo siya sa kama at nakasandal sa unan habang seryosong nakatingin sa laptop. May suot pa siyang salamin at ang buhok niyang may kahabaan ay bahagya pang nakatabing ang ilang hibla sa kanyang mukha. Napangiti ako. Ang gwapo talaga niya. Ang sarap-sarap niyang pagmasdan. Kaya ang swerte ko talaga na siya ang asawa ko. Gwapo, hot, pasensyoso at mahal na mahal ako. Ibinaba ko na ang hawak na suklay at tumayo. Lumapit ako sa kama at umupo sa tabi niya. Nagangat siya ng muka at tumingin sa akin. Itinaas ko naman ang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakatabing. Ngumisi naman siya at hinawakan ang kamay ko at dinala niya sa kanyang labi. Inaanto ka na? Malambing na tanong niya. Medyo, matagal ka pa dyan? Tinignan ko ang screen ng laptop. Puro email lang iyon. Malapit na. Anya sabay patay sa laptop at sara. Oh, hindi ka pa tapos Bakit pinatay mo na? Pwede naman bukas ko na lang ituloy. Nag-check lang naman ako ng mga email. Ang importante, ikaw. Tinanggal na niya ang suot na salamin at inalapag sa nightstand. Inakbayan niya ako sabay kabig sa akin at dampi ng halik sa sentido ko. Yumakap naman ako sa bawang niya at tumingala sa akin niya. Alvin? Tumingin siya sa akin. Pwedeng humingi ng favor? Sure, kahit ano baby. Kumagat-labi ako kasabay ng muling pagbilis ng tibok ng puso ko. Pwedeng ibili mo ako ng PT? Kumunot ang kanyang noo. PT? Pregnancy test. Umawang ang labi niya at saglit na hindi umimik. Pregnancy test? Buntis ka na baby? Umupo siya ng tawid at humarap sa akin. Hindi ko pa sure, kaya nga magpapabili ako ng PT eh. Mabilis siyang bumangon sa kama. Muntik pang mahulog ang laptop niya sa sahig. Sure. Ngayon na ako bibili? Ilan ang bibilhin ko? Excited na sunod-sunod niyang tanong. Kumagat-labi ako at nangiti. Pati ako ay na-excite sa akin niya. Isa lang. Okay, isa lang. Agad niyang dinampot ang wallet na nakapatong sa nightstand. Akmang tatalikod na siya pero muling humarap sa akin. Wait baby, ngayong gabi ka na ba magtatest? Hindi, bukas ng umaga ako magtatest. Nagsalubong ang kilay niya na parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Bakit bukas pa ng umaga? Natawa na ako. Halatang excited siya eh. Mas maganda daw kasi magtest sa umaga, yung unang ihi. Paliwanag ko. Okay, bibili na ako. Wait for me. Dumukwang siya at mabilis akong siniil ng halik sa labi. Nangingitig ipinatong ko ang laptop ni Alvin sa nightstand na muntik pang mahulog kanina. Humiga ako sa kama at nagkumot habang matyagang naghihintay sa kanya. Hindi maalis sa isipan ko ang mukha niya excited na excited. Nilampot ko ang cellphone at nilibang muna ang sarili habang naghihintay sa kanya. Alvin's Personal Voice. Tinignan ko ang oras sa wall clock. 4:00 pa lang ng madaling araw at mahimbing pa rin natutulog sa Danica sa tabi ko habang nakaunan sa aking braso. Hindi naman ako makatulog sa sobrang excitement. Sa buong buhay ko ngayon lang ako na-excite ng ganito. Sabik na ako magising sa Danica para makapag-test na siya. Gusto kong malaman kung buntis na siya. Sana nga ay buntis na talaga siya. Gustong gusto ko nang magka-baby. Nainggit na ako kay Benji at Anthony. Si Benji ay may baby na. Ganoon din si Anthony. Ang sabi naman ni Danica kagabi ay magdadalawang buwan na siyang walang dalaw at posible nga na buntis siya dahil ganoon daw ang nangyari noong unang mabuntis siya. Pumuntong hininga ako at nilingon si Danica. Marahan kong dinampian ng halik ang kanyang buhok. Gumalaw siya at tumagilid sa bayakap at siksik sa akin. Mukhang giniginaw siya. Dinampot ko ang remote ng aircon at ini-adjust ang temperatura nito. Kinumutan ko din siya hanggang leeg at niyakap. Hindi na ako makakatulog nito kaya hintayin ko na lang siyang magising. Danica's Personal Voice. Nilingon ko si Alvin bago ako pumasok ng banyo para umihi at magpiti. Halatang wala siyang tulog. Pagising ko nga ay nagulat pa ako dahil dilat ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Inabangan talaga niya akong magising. Samahan na kaya kita sa loob. Presenta niya.
Hindi na, kaya ko na ito. Dito ka na lang sa labas, maghintay. Okay, tawagan mo ako agad kapag tapos ka na ha. Tumango ako at pumasok na sa banyo dala ang PT. Pinag-aralan ko na ito kagabi kung paano gamitin. Inilapag ko sa sink ang PT at ang dropper. Binitbit ko naman ang maliit na plastic cup at dumiretso na sa toilet bowl. Malakas ang kabuk ng dibdib ko habang pinipisil ko ang dropper para pumatak ang ihi ko. Umugot ako ng malalim na hininga at ibinaba sa sink ang dropper na ginamit. Ilang minuto pa ang hihintayin bago lumabas ang resulta. Lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib na halos lumabas na ang puso ko sa ribcage. Bigla namang bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ni Alvin. Tapos ka na? Wala pang result. Pumasok na siya at nilapitan ako. Titig na titig siya sa PT na nakapatong sa sink. Alam kong gaya ko ay malakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Tahimik kaming pareho at nakatingin lang sa PT. Hindi namin inaalis ang tingin dito na tila ba ito ay magmimilagro. Ilang sandali pa ay lumitaw ang pangalawang linya. Napasinghap ako at hindi magkamayaw sa pagkabog ng malakas ang aking dibdib. Bahagya na rin nanginginig ang katawan ko. Oh shit! It's too late! Bulalas na Alvin at dinampot ang PT. Namimilog ang kanyang mga matang tumingin sa akin. Napakagatlabi naman ako kasabay ng panunubig ng aking mga mata. You're pregnant, baby! Tumango ako kasunod ng pagpatak ng luha ko. Hinapit niya ako sa bewang at niyakap ng mahigpit. Sabay na kaming umiyak sa sobrang saya. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay namin 5 years later. Alisin ko na ng hapon kaya nagliligpit na ako ng gamit ko. Maya-maya lang ay susunduin na ako ni Alvin. Ma'am, mauna na po kami. Nilingon ko ang mga kasamahan ko sa department at nginitian sila. Ingat kayo, sabi ko habang nagsusuklay. Dito na ako sa kumpanya ni Alvin nagtatrabaho. 4 na taon na. Gusto pa nga niya akong ilagay sa mas mataas na posisyon pero mas pinili ko dito sa HR department. Mas gamay ko na kasi ang mga trabaho dito at mas komportable ako dito. Yun nga lang, lahat ng empleyado kahit mataas ang posisyon ay boss ang turing sa akin. Hinayaan ko na lang sila. Alam kong nirarespeto lang nila ako bilang asawa ng big boss nila. Bax, mauna na ako sa'yo. Nalungan ko si Eric na sukbit na ang leather sling bag niya. Hindi mo kasabay sa Sarah? Hindi, mauna na ako sa kanya. Sabay kami na Ron uuwi. Finally, napansin niya na ang beauty ko. Kinikilig ng sambit ni Eric. Para pa nga siyang naiihi sa ikinikilos niya. Bahagi ako natigilan. Si Ron, ng marketing department? Yes, siya nga. Sino pa bang Ron ang bet na bet ko? Kayo na? Taas kilay na tanong ko. Hindi pa, naliligaw pa lang siya sa akin. Maarteng sabi niya na nakatikwas pa ang mga daliri. Saan kayo pupunta? Mamamasyal, tapos magdi-dinner sa labas. Okay, tumawag ka kay tatay para alam niya at hindi mag-alala iyon. Pilin ko pa sa kanya. Alam ko. Sige, una na ako. Bye. Parang beauty queen pa itong tumalikod at kumekendeng-kendeng na naglakad. Napailing na lang ako at napangiti. 3 years nang naninirahan dito sa probinsya sa Eric at nagtatrabaho na rin dito sa kumpanya ni Alvin. Nag-resign siya sa dati naming kumpanya at lumaya sa kanila. Hindi kasi matanggap ng ama niya ang kanyang kasarian noong umamin siya, kaya nagpunta dito sa probinsya. Pero makalipas lang ang ilang buwan ay pinuntahan din siya dito ng kanyang ama at pinauuwi na. Kaya nga nang sabi ko noon na hindi rin naman siya matitiis ng kanyang ama. Nagkapatawaran na sila at tanggap na siya pero nasadido na siyang dito sa probinsya manatili at magtrabaho. Sa bahay siya naninirahan ngayon. Ayon na rin sa kagustuhan ni tatay at tita Linda. Kaysa nga naman mangupahan pa siya. Para ng anak ang turing sa kanya ni tatay at tita Linda. Pe, una na ako ha. Wala pa ba si Boss Alvin? Paalam ni Sarah. Pabalik na siya. Okay, mauna na ako sa'yo. Kailangan ako ni Timmy. May sinat daw sabi ni nanay. Nag-alala naman ako para sa anak niya na inaanak ko. Ganun ba? Sige, umuwi ka na. Balitaan mo ako kapag naging ayos na sa Timmy. Oo, video call kita mamaya. Bye! Pumasok siya sa akin at nagmamadaling tumalikod na. Kaya ni Eric ay dito na rin sa kumpanya ni Alvin nagtatrabaho si Sarah. Nag-resign na din siya sa dati niyang pinagtatrabahuan dahil nalugi ito. Dito rin niya nakilala ang kanyang asawa na isang operator at nakadestino ngayon sa malayong lugar.
Good afternoon, sir. Uwi na ho kami. Mag-iingat kayo. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ni Alvin. Nakabalik na nga siya mula sa site na pinuntahan niya. Sinilid ko na sa bag ang suklay. Napangiti ako habang papalapit si Alvin sa akin. 42 years old na siya pero parang wala pa rin pinagbago. Gwapo pa rin at matikas. Palibhasa, alaga ang katawan sa ehersisyo. Ang kanyang buhok ay ganoon pa rin. Ayaw niyang paiksian ang buhok niya dahil isa iyon sa mga nagustuhan ko sa kanya. Hi baby. Bati niya sa akin na makalapit sa bayo ko at dinampian ako ng mabilis na halik sa labi. Nakikita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin sa amin ng ilang mga empleyado na hindi pa nakakauwi. May mga ngiti sa mga labi nila. Dati nahihiya ako kapag hinahalikan ako o nilalambing ni Alvin sa harap nila. Ngayon ay sanay na ako. Nainip ka ba? Malambing na tanong niya. Hindi naman, kakaligpit ko lang ng mga gamit ko. Sabi ko at tumayo na sabay sukbit ng shoulder bag sa balikat. Okay, uwi na tayo? Tumungo ako at tumawak sa kamay niya. Nagpaalam na ako sa mga kasamahan kong nasa kani-kanila pang mga cubicle. Magkahawak kami ni Alvin na lumabas ng company building. Pagdating sa sakyan niyang nakaparada ay pinagbuksan niya ako ng pinto at inalalayang sumakay. Sa paglipas ng mga taon ay walang nagbago sa pagtrato sa akin ni Alvin. Mas lalo pa siyang naging sweet at maalaga sa akin, lalo na ngayong dalawa na ang anak namin. Ang panganay namin na 4 na taong gulang ay lalaki, na inakala pa naming una na babae. At ang bunso naman ay babae na 2 taong gulang na. Hands-on din sa Alvin sa pag-aalaga sa dalawa naming anak. Kapag nasa bahay siya, lalo na noong mga baby pa ang mga ito, siya ang nagpapakapuyat sa mga ito, magtimpla ng gatas at magpalit ng diaper. Ang sabi niya ay maliit na bagay lang ang mga ginawa niya kaysa sa nagawa ko, na dalhin ang mga anak namin ng 9 na buwan sa akin sinapupunan. Kaya mas lalo ko siyang hinahangaan at minamahal. Sobrang swerte ko talaga sa kanya kaya ginagawa ko ang lahat para maging mabuting asawa sa kanya at ina sa mga anak namin. Bago kami umuwi ng bahay ay dumaan muna kami ng convenience store para bilhan ng pasalubong ang dalawa naming anak. Dahil siguradong maghahanap sila. Mas mahilig sila sa pagkain kaysa sa material na bagay kaya medyo may kalusugan sila. Lalo na ang bunso namin. Pagdating sa bahay ay sinalubong kami ng dalawa naming anak at kasunod ni Ate Alana na nataranta pa dahil baka madapa ang dalawa. Nalito pa sila kung sino sa amin ni Alvin ang unang yayakapin nila. Unang yumakap sa akin ang panganay naming anak na si Aldrin na kamukha ko raw. Niyakap ko siya at binuhat sabay pupog ng halik sa pisngi. Panay naman ang bungis-gis niya. Ang bunso naman namin na si Dayan ay buhat na ni Alvin at pinanggigigilan na ito. Silang dalawa naman ang magkamuka. Mommy, kiss! Ani Dayan na inusli ang uso. Inilapit naman siya sa akin ni Alvin at hinalikan ako sa pisngi. Si Aldrin ay hinalikan din sa Alvin sa pisngi. Daddy, Mommy, may pasalubong po? Tanong ni Aldrin. Of course, may pasalubong kaming dala. Pwede bang mawala iyon? Nakangising sabi ni Alvin at itinaas ang hawak na supot. Yay! Tuwang sabi naman ni Dayan. Natuwa na lang kami ni Alvin at pumasok na kami sa loob ng bahay. Sa sala ay pinagkaguluhan na ng dalawa ang dala namin pasalubong na donut at ice cream. Nagunahan pa sila sa pagkuha ng donut. Si Ate Alana naman ay kumuha na ng mangkok at kutsara sa kusina para sa ice cream ng dalawa. Nangingitim pinagmasdan ko ang dalawang anak na malalaki ang kagat sa donut. Namumuti na ang mga bibig nila at mga kamay. Tingnan mo yung mga anak natin. Akala mo ngayon lang nakakain ng donut. Natatawang untag ko kay Alvin na nakangisi. Mahilig talaga silang kumain kaya bumibigat. Lalo na si Dayan. Malapit na yata niyang maging kasing bigat si Aldrin. Ngumuwi si Alvin at in-stretch ang braso. Ngumisi naman ako. Sign of aging na yan, Daddy. Pang-asar ko sa akin niya. Tumingin siya sa akin at ngumisi ng palapad. Sign of aging pala ha? Mamaya, patutunayan ko sa iyo ang kasabihang age is just a number. Pilyong sabi niya. Naginit naman ang pisngi ko. Alam kong ibig niyang sabihin. Siguradong mapupuyat na naman ako mamaya. Kahit ilang taon na kaming kasal at may 2 anak na ay hindi nababawasan ang init namin sa kama. Mas naging mainit pa nga kami at wala talagang kasawaan sa isa't isa. Yumakap ako sa bawang niya at tumingala sa akin niya. Hindi kita uurungan, Daddy. Pili ang bulong ko.
Kumagat labi siya at nangislap lalo sa kapilyuhan ng kanyang mga mata. Mariin niya akong dinampian ng halik sa noo, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Isinandig ko ang ulo sa malapad niyang dibdib at sa ganitong yakap niya at kilos ay damang-dama ko ang pagmamahal niya sa akin. Wala pa rin pagbabago ang malakas na tibok ng puso niya para sa akin.